So mga bagay na kailangan mong tigilan o ihinto upang patuloy na maghabol sa iyo ang isang lalaki. O mga girls, ngingiti kayo dyan sapagkat mababaliktad na ang sitwasyon. Kung dati kayo ang habol ng habol na parang aso, sa pagkakataong ito, gagawin natin na ang lalaki naman ang maghahabol sa inyo. Di ba? Napakagandang bagay, napakagandang pangyayari kung mangyayari yan. Kaya mga kamamay, huwag na natin masyadong patagalin. O ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong ihinto upang lalaki naman ang maghabol sa iyo? So number 1, ihinto mo ang patuloy na pagpapabaya mo sa sarili mo at katawan. Tandaan niyo mga kamamaya, kung sa araw-araw hindi mo binibigyan ng pansin at atensyon ng sarili mo, hindi ka nag-aayos, hindi mo man lamang masukulay ang buhok mo, puro patay na buhok na lang yung nakikita ng lalaki sa'yo, puro dry sabog ang buhok mo, tapos yung itsura mo parang lagi kang bagong gising, yung damit mo gusot na gusot. Mga kamamay, may asawa kayo, may partner kayo, kaya obligado kayo na mag-ayos araw-araw. Magpa-sexy, alagaan ang sarili, hindi yung lamon kayo ng lamon. Tapos magtataka kayo kung bakit ang isang lalaki tumitingin sa isang babae o tumitingin sa ibang babae. Di ba? Kasi yung sarili ninyo, hindi nyo ma-priority eh. Kasi kahit yung sarili ninyo, hindi nyo maayos. Tandaan nyo mga kamamay, as long as may partner kayo o kahit wala pa, kung kayo'y walang jowa, kailangan nyo pa rin na mag-ayos sa inyong sarili. Para ang isang lalaki ay maghabol. Paano maghahabol yan kung ang pangit mo? Paano maghahabol yan kung ang baho mo? Okay, ihinto mo na yung kapabayaan mo sa iyong sarili para ang isang lalaki ay maghabol sa iyo. O kung ikaw naman ay walang partner, patuloy mo pa rin gawin yung pagpapaganda para maraming mga kalalakihan ang mahumaling sa iyo. Magpasarap ka. Okay? Sigurado ako maraming mga kalalakihan dyan ang titingin sa iyo ng palihim. Magkakagusto sa iyo. Okay, at the same time, magiging healthy ka. Diba? Double purpose eh. Marami ka nang mapapasayang mga lalaki. Marami nang magpapantasya sa iyong mga lalaki. At the same time, nagiging healthy ka pa. Diba? Kung may asawa ka naman, hindi ka magagawang iwan. Hindi ka magagawang ipagpalit. Hindi magagawang humanap ng iba. Kasi nag-i-improve ka. Kaya ngayon mga kamamaya, itigil nyo na ang pagiging pabaya sa inyong sarili para magsimula na rin na maghabol ang isang lalaki sa iyo. So number 2, ang palaging pag-iisip mo sa kanya. Itigil mo na yan mga kamamay, mga lalaki lang yan. Hindi po pwedeng sa lahat ng oras siya yung iniisip mo. Hindi po pwedeng sa lahat ng pagkakataon siya lang palagi ang i-message mo. Kakapag-usap nyo lang kanina, tatawagan mo na naman. Kaka-text mo lang kanina, magte-text ka na naman. Tapos pag hindi ka ni-replyan, na-late lang ng 5 minutos pag-reply, nagagalit ka na naman. Naku, malamang sa malamang mga kamamay. Lalayo ang lalaki sa iyo. Magkakagalit kayo pagdating ng panahon kapag kaganyan ka ng ganyan. Siguro sa una, sweet. Siguro sa una, romantic. Kasi nagagalit ka kapag hindi siya nag-reply. Pero pag tagal niyan mga kamamay, makakasira yan ng inyong relasyon. Kaya itigil nyo na mga kamamay ang pag-iisip nyo sa isang lalaki. Sa madaling sabi, mag-focus kayo sa mga bagay na makapagpapaunlad sa inyo. Kamamay, ano bang po pwede? Kasi mahal ko yung lalaki. Hindi ko maiwasang hindi ko siya i-message. Masaya ako kapag nakakausap siya. Alam nyo mga kamamay, itigil nyo yung kahibangan nyo yan. Kasi the more na nagme-message ka sa kanya, the more na lumalayo yan sa iyo. Tandaan nyo mga kamamay. Kasi hindi mo siya binibigyan ng pagkakataon para ma-miss ka eh. Hindi mo siya binibigyan ng pagkakataon para isipin ka. Palagi na lang ikaw ang nauunang mag-message. Palagi na lang ikaw ang nauunang tumawag. Palagi na lang ang dami mong send na text sa kanya. Nakakainis na rin yan mga kamamay eh. Hindi na naging malaya ang isang lalaki. Hindi na niya nagawa ang kanyang gusto. Sapagkat palagi mo na lamang siyang hinanapan ng oras. Hindi na siya nakapag-bonding sa kanyang mga kaibigan sapagkat lagi ka na lamang nangungulit. Lagi ka na lamang nagtatanong kung may lakad ba siya, tapos pag sinabing may lakad, magagalit ka kasi hindi ka pina-priority. Lagi ka si paawa. Sa tingin mo mga kamamay, magtatagal ang isang relasyon o magtatagal ang isang lalaki sa ganyang klase ng ugali mo? Hayaan nyo sila mga kamamay. Huwag nyo palagi siyang isipin. Magtrabaho ka, rumakit ka, magpaganda ka, mag-ayos ka. Huwag mong isipin palagi ang isang lalaki.
Kasi the more na iniisip mo, i-chat mo yan eh. The more na sumasagi yan sa isip mo, tatawagan mo yan eh. Hindi mo alam na busy yung isang lalaki. Tapos may pagkakataon pang aartehan mo, dadramahan mo, sasabihin mo na hindi ka mahal kasi hindi ka inuuna. Eh syempre, mahalaga yung kanyang ginagawa, nag-aaral siya eh. May exam pala sila, o nagkatrabaho siya, o busy-busy siya dahil inutusan siya na kanyang boss. Kaya mga kamamaya, huwag niyo palaging isipin ng isang lalaki. Para sa ganon, ang lalaki ang mag-isip sa inyo. Pag hindi kayo nagre-reply, pag hindi kayo nagme-message, magtataka yan, mag-iisip. Bakit hapon na, hindi ka pa nagme-message? Ngayon tatawagan ka niya, babe, sorry hindi ko alam kung ano nagawa kong pagkakamali, pero bakit hindi ka nagpaparamdam? Yan ang isesend sa inyo ng isang lalaki. Ngayon, magtataka na yan. Hanggang sa mamiss ka na yan. Okay? Kaya napakahalaga mga kamamay na huwag niyo masyadong pakaisipin ng isang lalaki. Para sa ganon, kayo ang isipin nila. Maghahabol ang mga yan. Baka kasi isipin nila na meron ka ng iba, meron ka ng pinagkakaabalahan, yung oras mo nagpa-focus na sa iba. Kaya mga kamamay, makakatulong din na hindi nyo sila iniisip palagi para mas habulin kayo ng isang lalaki. So next, itigil mo na rin yung palaging paghahabol mo sa kanya. Ano bang naiisipan yung mga girls? Palagi kayong habol ng habol. Palagi kayong message ng message. Okay? Kapag kasi hinabol nyo ng hinabol ng isang lalaki, hindi kayo hahabulin ng mga yan. For example, nagkaaway kayo. For example, nagkatampuhan kayo. Kahit hindi naman ikaw yung may kasalanan, ikaw yung nanunuyo. Naku, lalaki lang ang ulo ng isang lalaki. Lalaki lang ang ego ng isang lalaki. Pagka ganyan, huwag niyong habulin. Kapag alam yung wala kayong kasalanan, wala kayong ginagawang mali, nakita nyo na nga at nagtaksil, tapos kayo pa yung nagmamakaawa. Babe, huwag mo naman akong iwanan. Mahal na mahal kita. Okay lang sa akin kahit ako ay niloloko mo. Basta huwag mo akong iwanan. Pagka ganyan mga kamamay, hindi kayo irerespeto ng isang lalaki. Pagka ganyan kayo mga kamamay, malamang sa malamang, busuhin niya kayo. Lagi niyo tatandaan na kung ang isang lalaki kayo kayang respetuhin, hindi rin kayo kayang mahalin ng mga yan. Sasabihin nilang mahal kayo pero hindi nila kayang patunayan yan. Kaya mga kamamay, okay? Sinasabi ko palagi sa inyo, huwag kayong maghahabol sa isang lalaki kung ayaw nyo na maging kawawa kayo sa bandang huli. At sa paraang yan, na kailangan nyo dapat itigil yan para sa ganun lalaki ang maghabol sa inyo. Kapag niloko kayo ng isang lalaki, huwag nyong habulin para malaman ng isang lalaki na possible po pwede siyang maiwanan mag-isa kapag patuloy siyang gumawa ng pagkakamali. Kabaligtaran, kung ikaw yung maghahabol kahit siya yung mali, malamang sa malamang, gagawa pa yan ang gagawa ng pagkakamali. Hanggang sa dumating yung point na ikaw na yung mapagod, ikaw na yung maumay, pero hanggang sa panahon na tinatanggap mo pa rin siya, okay? Wala yung gagawing maganda sa inyong relasyon. Abusuhin ka lang yan. Maniwala ka sa akin. Kaya iwasan nyo na maghabol sa isang lalaki. Okay? So next, itigil mo na rin yung pagiging martir mo sa kanya. Ito na nga sinasabi ko sa inyo mga kamamay Yung palaging oo lang kayo ng oo dahil sobrang pagmamahal na yan. Kahit mali na yung ginagawa ng isang lalaki sa inyo. Kahit hindi na makain ng kuting, yung mga pinaggagawa ng isang lalaki dahil sa pagloloko niya, nandiyan ka pa rin para tanggapin siya. Paano matututong isang lalaki? Kung palaging sa bawat pagkakamali niya, pinapatawad mo. Lalo mo lang dinadagdagan ang haba ng sungay ng isang lalaki kapag kaganyan Pagka hindi mo siya pinatikim, nang ibig kong sabihin is, hindi mo siya pinatikim ng kakayahan mong iwanan siya, malamang sa malamang hindi magigising yan. Kailangan iwasan nyo at itigil nyo, ihinto nyo ang pagiging martir sa isang lalaki. Kakawawain lang kayo mga kamamay. Ako na nagsasabi sa inyo. Kung ginawan kayo ng pagkakamali, siguro sa unang pagkakataon patawarin nyo, okay na yon. Pero kung uulit-ulitin pa niya, hindi naman siguro kayo mga bobo Hindi naman kayo siguro mga alam nyo na, mga ewan para ma-realize yan. Siguro, sabihin na nating mahal niyo ang isang lalaki. Pero kapag mali na yung kanyang ginagawa, matuto dapat kayo na magbitaw ng salita sa kanya. Matuto dapat kayo na lumayo at hindi maghabol. Kawawa kayo mga kamamay Pagka naging sunod-sunuran kayo sa kanya, magiging papit na lang kayo. Magiging alipin na lang kayo ng isang lalaki. Na kahit kailan ay hindi magiging masaya ang inyong relasyon dahil dyan. Oo, siya masaya.
Dahil nagagawa niya yung mga bawal, yung mga maling bagay sa inyong relasyon. Paano naman ikaw? Dahil mahal mo, titiisin mo? Ikaw mamay, mahal ko kailangan kong tiisin. Hindi pagtitiis yung tawag sa ganyan. Pagpapakatanga. Mga kamamay naman, mga babae kayo, may halaga kayo. Kung yung pera ang nagpatak, pinupulot pa ng iba Kasi may halaga yun ikaw pa babae. Babaeng wala namang ginagawang masama, kundi ang mahalin ng isang lalaki. Pero dapat naman, tingnan nyo rin ang halaga ng inyong sarili. Hindi yung dahil mahal nyo lang yung isang lalaki, kahit sinasaktan na kayo at hindi nyo na makitaan ng pagmamahal, patuloy pa rin kayong nagtitiis. Kaya mga kamamaya, kung martir ang inyong paghaharin sa inyong puso, malamang sa malamang, hindi ka hahabulin ng isang lalaki. At ikaw palagi ang maghahabol hanggang sa mapagod ka. Sa bandang huli, iwanan ka rin yan mga kamamay. Okay? So yan lang muna mga kamamay, mga bagay na kailangan nyong ihinto, itigil sa inyong relasyon upang habulin naman kayo ng isang lalaki. Okay, for more video at sa mga subscriber nating natamaan dyan, pasensya na po mga kamamay, pero kailangan nyo sanang magising sa katotohanan. So for more video and love advice na kagaya nito, don't forget to click the subscribe button, mag-like, at syempre kung may katanungan, mag-comment na rin. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.